Puso pa Hay Alay nun kayo. Tapos nanalo siya ng Hay Alay. Aba, sabi niya, salamat sa Diyos, nanalo ako. Sabi ko, sa isip-isip ko, naku, hindi naman ng Diyos ang nagpapala sa iyo. No, hindi porkit nanalo ka ng sugal, ang Diyos na nagpala sa iyo. Kasi maraming ganun eh. Di ba? Maraming pupunta ng casino, nanalo. Tapos ito ang tuwa, pinagpala daw sila ng Diyos. Eh, hindi nila alam na even the devil can do the same. Di ba? Yung offer ni Satan kay Jesus noong time na siya ay nasa wilderness. No? Nagpa-fasting ang Panginoon Jesus. Ibibigay ko lahat ng kayamanan dito sa lupa. Sambahin mo lang ako. So, imagine yung ano na yan, offer na yan. So, maraming mga testimony, they call it testimony, which is hindi naman talaga galing sa Diyos. Okay? So, maraming ganun. Kaya we have to be aware on that. Kasi may mga patotoo tayo na hindi naman talaga nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya sinisel ko sa inyo, yung tatay ko nun, nanalo siya ng Hay Alay, pero akala niya sa Diyos galing. Pero, of course, not. Okay? So, yan. So, the father weakness of Jesus. Marami tayong verses na ibabasa. So, I need someone to help me in reading these verses. Unahin ko muna yung verse na in Matthew chapter 3, verse 17. Okay? So, basahin ko siya. Matthew chapter 3, verse 17. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Okay? Ang sabi dito, merong nakarinig sila ng tinig mula sa langit. So there's a voice, no? May tinig mula sa langit. At sinasabi ng tinig na yon, ito ang aking pinakamamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Okay? At sino nagsabi nito? Sino nagsabi nito? Walang iba kundi ang Ama sa langit. So sa yung nagbibigay ng testimony, sa yung nagbibigay ng kapahayagan, ng revelation patungkol sa kanyang bugtong na anak. Okay? So, way back in 2022, nag-aral po kami. We made a study of Jesus called the Word of Life series. At yun ay nasa John, the book of John. Kasi sa yung salita ng buhay eh. Di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Tapos siya rin yung ilaw na napunta dito sa sanib. Basahin yan, John chapter 1, nakita natin lahat yan. Tapos yung salita ay nagkatawang tao at nanahan sa piling natin. Tapos ng biyaya at ng katotohanan. And yung mga lesson na yun, those lessons were centered on the Gospel of John in chapter 1, verse 1 to 18. Okay? And then among the many names given, Jesus, John tags him with the name Word. No? Si John, ang pagkabigkas niya sa Panginoong Jesucristo ay ang salita. So it means logos. And that is indeed a very important name. Di ba? Yung salitang word o logos. And the word, sa Greek word, logos, word the expression of the divine to bring form, order, shape, meaning, and purpose. So yung salita ay nagpapahayag ng kabanalan at nagbibigay ng kaayusan. Di ba? Nagbibigay ng kaayusan, nagbibigay ng kahulugan, at nagbibigay ng tamang layunin. Amen? And by this name word, Jesus, Yeshua, Savior, is the true expression of God. So ang Panginoong Jesus, ang salita, ang Panginoong Jesus, in a Hebrew word is Yeshua, our Savior, Hamashiach, is the true expression of God. Siya yung kapahayagan ng Ama. And Jesus brings order. Tama? It brings form.
and it brings shape and meaning to he who is otherwise invisible. So, yung Ama na hindi natin nakikita ay naipapahayag sa pamamagitan ng anak. Amin po. So, the Word is the beginning. The Word is the beginning. The originator of all things created. So, in the beginning, God created. Siya ang pasimula at siya nagsimula ang lahat ng bagay na nalikha. He is the Alpha and the Omega. Siya ang pasimula at siya ang wagas. And the Word abides in, or the Word abides with the Triune God. So there's a Father and there's a Holy Spirit. And He is the executor of the Father's will. Mababasa natin yan na ang Panginoong Yesus, wala siyang ibang gustong gawin kundi ang kalooban na nagsugo sa Kanya. And the Word was, and the Word is, the great I am. Pinahayag to ni John sa kanyang aklat 7 times. No? John records 7 I am statement are made by Jesus. Siya nga, ako ay ako nga. Yan. Ako ay ako nga, sabi ng Panginoon. And the Word was, is the creator of all things. So ang salita ay siya yung gumawa ng lahat ng bagay. And John records 7 creative miracle of Jesus. For example, ano yung isa sa mga miracle ng Panginoon? Anyone? Baka merong nakakaalala? Ano isa sa mga creative miracle ng Panginoon? I'll give you water into wine. Di ba? Di ba napaka-creative yun? Water lang tapos magiging wine. Kaya nyo bang gawin yun? Hindi. Alam ko pag gumagawa ng alak, may nakausap ako na galing na Saudi, gumagawa sila ng alak doon. Ang paggawa nila, meron silang ubas, parang in-steam or pinapakuluan. Tapos yung katas nun, yung vapor, yun yung nagiging wine. Okay? Yun yung nagiging wine. So, there's a process for it. Okay? Pero ang Panginoong Yesus, nung siya ay gumawa ng alak, wala, hindi na sila nagluto ng ubas. Hindi na nila ko piniga yung ubas. Hindi. At sabi lang ng Panginoon, magdala kayo ng tapayan. No? Tapayan na may tubig. Okay? Tapos, punuin nyo ng tubig yun. Yun lang. Nung sumunod yung mga inutusan, then, di ba, napaka-creative. Nag-pray lang siya, tapos may alak na. Meron ng wine. Di ba? That's a miracle. And John records 7 creative miracles of Jesus because He is the creator of all things. Amen? And the Word is light. And is light. No? Word is light, the truth. No? Pag sinabing ilaw, ito yung tinatawag nating katotohanan. Okay? Ibig sabihin, naiintindihan mo, so nagkakaroon ka ng ilaw. Okay? That is light, the truth. Ayan, sinishare ni Sister Billie Jean. Pag dumating yung time na naintindihan ng asawa niya, ibig sabihin nakakaunawan na, nagkakaroon na ng ilaw sa kanyang isipan. Mali ako. Ibig sabihin, nagkaroon ng light, no? Na may pag-amin na ng kamalian. Kaya, ayun, sige, pakasalan na kita. Parang gano'n. So, merong spark, merong light, merong truth na dapat naman talagang gawin. Okay? So, ang sinasabi dito, the word is light and the word is light. And this endless light is light o truth for mankind. So, itong liwanag na to ay magiging katotohanan ng bawat tao. The word is unconquerable. So, ibig sabihin, ang salita ay hindi madadaig ng kadiliman. Okay?
as it shines in the darkness. Nakita na ba kayo na liwanag na tumakbo sa dilim? Di ba pag nagkakaroon ng liwanag, yung dilim ang tumatakbo. Amin po? The word is uncomparable. And the word became flesh and blood. So, ito yung napaka-importante. Kasi yung salita ay nagkatawang tao. Namuhay sa piling natin. Diba? Namuhay sa piling natin. And also the word is the glory of the Father. So, ang salita ay naging kapahayagan ng kalwalhatian ng Ama. And the word brings to mankind God's grace and truth. Yan yung John chapter 1 verse 14. The word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Okay? So the word brings to mankind God's grace and truth. And also the word fully declare and reveal God the Father. Yung salita ay nagpapahayag ng kalwalhatian. Dinideclare niya ang Diyos Ama. Amen? So in Hebrew chapter 1 verse 1 to 3, pwedeng pakibasa kung sino pwede magbasa ng Tagalog. Hebrew chapter 1, 1 to 3. Sige po. Anyone can help me to read? Sino pong pwedeng? Yes, Sister Mary Jean, can you read? Anong verse po yung pastor? Ayan, as a screen. Hebrew chapter 1, 1 to 3. Amen, Tay. Nakikita niyo ba? O ano? Medyo maliit po, Tay. Amen. Ito po, Hebreo 1, 1 to 3 po. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Amen po. Tingnan yung verses na yan. Sabi dyan, God who at sundry times, no? Nung unang panahon, o nung panahon na yon, sa iba't ibang panahon, sabi dyan, ay nagsalita ang Diyos, ang Ama, sa pamagitan ng mga propeta. Okay? Sino bang kilala yung propeta? Si Moses, si prophet. Si Isaiah, si Jeremiah, si Ezekiel, si Daniel. No? Sino pa yung mga alam yung mga propeta? Dami pa. Okay? So, may mga minor prophet tayo. Si Malakay, si Zechariah, si Zechariah, si Habakkuk. Di ba? Elijah, Elisha. So, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan nitong mga propeta nung unang panahon sa iba't ibang panahon. Di ba? Pero in verse 2, ang sabi dito, pero sa panahon ngayon, sa huling panahon, we call it the last day, o yung panahon ng pagpunta ng Panginoong Yesus, He spoke, God the Father spoke, no? Nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak na ginawa niyang tagapagmana ng lahat ng bagay. Dahil walang nalika kundi sa pamamagitan niya. Amen? Sabi pa nga sa verse 3, siya yung brightness of His glory. At siya yung kapahayagan kung anong meron sa Ama, meron din sa Anak. He is the express image of His person. And He upholds all things by the word of His power. Kasama na po doon yung paglilinis ng ating mga kasalanan at siya'y naupo sa kanan ng Ama. So we spent one whole lesson on the witness or the testimony John the Baptist gave to the light.
Christ Jesus. In John chapter 1, 6 to 9, pwede mong pakabasa. John chapter 1, 6 to 9. John chapter 1 tayo, 6 to 9. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Amen po. Amen. Hanggang 9 na? Opo, tay. Hanggang Okay 9 na po. ba? 6 to 9. 6 to 9. Okay. So meron daw isang tao na sinugo. Ang pangalan ay Juan. No? He's John the Baptist. Siya yun, si John the Baptist. At siya ay witness. To give witness. To bear witness about the light. So siya yung magbibigay ng testimony patungkol sa ilaw. Okay? At sabi dyan, para ang lahat ay manampalataya sa Panginoong Yesus. Si Juan Bautista ay hindi ay ilaw, pero siya ay naparito para magbigay patotoo patungkol sa ilaw. At yung ilaw na yon, siya ang magbibigay ng liwanag sa lahat na darating sa mundong ito. Okay? Actually, yung time na yon. So, John the Baptist, witness. So, ibig sabihin ng witness, to give attestation or testimony of fact or event which serve as evidence of truth. So, may katibayan. May magpapatunay. Yan ibig sabihin ng witness. And John the Baptist was witness to the divine light and light, the Word made flesh and blood. So si John the Baptist, so nagbigay ng testimony niya, siya yung ginamit ng Diyos, siya yung pinili ng Diyos, siya yung pinadala ng Diyos para magbigay ng patotoo tungkol sa ilaw at sa buhay. Okay? Dahil nakita niya kung paano lumiwanag ang ilaw pamagitan ng Panginoon. And John gave witness that he who is the expression of the divine to mankind. So I believe the Spirit is leading us to pick on that study and see how the Father bore witness to His own Son. So the divine Word of God, okay, the divine Word of God, importante kasi na maintindihan natin para hindi yung kani-kanino tayo na nakikinig. No? If we know the Word of God, if we know who God sent, if we know the testimony of the Father, then we will know at patuloy tayong makakakilala sa Panginoong Kristo. Gaya ng sinabi, no? Gaya ng sinabi ni Apostle Paul, Lord, I want to know you more. Di ba? Gusto pa kitang makilala. No? Gusto pa kitang makilala. Kasi yun naman talaga yung desire natin dapat eh. Amen? Okay. So, let's look at this. The Father's Jordan River witness of Jesus and the Father's mountain top witness of Jesus. Okay? So, ang dami ng witness. Ibig sabihin, ang daming kapahayagan ang Ama patungkol sa anak. So, tingnan natin. In Matthew 3:17, verse 16 to 17, sige, pakibasa. Basa tayo ha, marami tayong babasahin. Sige, the Father's Jordan River witness of Jesus. Sige. Amen po. Matthew chapter 3, verse 16 to 17. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos sa bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. 17. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Amen po. Amen. Okay, Mark chapter 1, verse 11, verse 9 to 12. Sige. Mark
1:9-12. Po, Matthew, Mark 1. Mark 1:9. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea, at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Then, pagkaahon ni Jesus ng tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumababa sa kanya ang espiritu na tulad ng isang kalapati. Hanggang 10 po, Pastor. 12. Hanggang 12 na lang. 11. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Marcos 1:9-11. Okay. So, Luke 3, verse 21-22. Sabi po dito, isang araw, nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus, at habang nananalangin si Jesus, bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Amen po. There's a voice from heaven na nagsasabi, you are my beloved son, with you I am well pleased. Okay, hindi ba napakaganda yun? Na merong magpapahayag patungkol sa Panginoong Jesus. Hindi nila nakita, but they only hear doon sa langit. Narinig nila, ikaw ang aking pinakamamahal na anak at lubos kong kinalulugdan. Okay? So tingnan natin yung the Father's mountaintop witness of Jesus. Tingnan natin yung kaibahan. Parang merong kaibahan eh. Okay, Matthew chapter 17. Balik tayo sa Matthew. Tingnan yung mga verse ha. Matthew 17, 1-9. Okay. Amen. Anyone? Matthew 17, 1-9. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ng anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ng kanyang damit. At nakita ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyong magpapatayo ako ng 3 tolda, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman siya ng napakaliwanag na ulap mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit, nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila kay Jesus, si Jesus na lamang ang nakita nila. Habang sila'y bumababa sa bundok, inutos sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Amen po. Okay, sige. Mark chapter 9, verse 2-9. Yan ang Mark sabi 9. dito. Yan, pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng 3 na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagniningning sa kaputian ng kanyang kasuotan. Walang sinumang sa lupa ang makapagpaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti po nandito kami. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Nasabi ito ni Pedro sapagkat sila ay takot na takot. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y
may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Nang tumingin sa paligid ang mga alagad, wala na silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumaba na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Amen po. Okay, sige. And last one is Luke 9:28 to 36. Amen. Lucas 9, verse 28 to 36. Makalipas ang halos 8 araw pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga ito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. Biglang may lumitaw na 2 lalaki na nakikipag-usap sa kanya, sina Moises at Elias, na nagpakitang may kaningningan. Pinag-usapan nila ang pagpanaw ni Jesus na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Natutulog sina Pedro noon at paggising nila ay nakita nila si Jesus na nakakasilaw ang anyo at may 2 lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Panginoon, mabuti po at nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ngunit hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng ulap at natakot sila nang matakpan sila nito. May isang tinig na nagsalita mula sa ulap, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya." Nang mawala ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Amen po. Okay, tingnan niyo yung mga verses. In Matthew, tsaka in Mark, sabi doon, ng ika-6 na araw. Okay. Pero, pagdating dito kay Luke, parang iba. Ika-8 araw. Hindi ba sila nag-uusap patungkol? Tingnan yung verse 28. Now, about 8 days after this saying, he took them. Okay? Pero sa mga ibang mga verses, for example, in Matthew chapter 17, sabi niya, after 6 days, sa ika-6 na araw. Okay? Anyway, hindi na natin pagtatalunan. Pero there's a hidden mystery why Luke said it was 8 days and Matthew and Mark said it was 6 days. About 6 days. Okay? Later, siguro tutulong ko sa inyo yan. Okay. May isa pa akong napansin na pagpapahayag ng Ama. Di ba? Ang sabi diyan, "This is my beloved Son with whom I am well pleased. Listen to Him." Nakita ba natin yan doon sa Jordan River nung binautismuhan ng Panginoon Jesus? Di ba parehas? "This is my beloved Son whom I am well pleased." Tama? Pero meron isang nadagdag. Anyone? Anyone na sinong naka-observe with the word? Ha? Sige nga. Kung alam niyo yung ang tawag doon, alin ang naiba? Sige. Anyone? Ano yung pagkakaiba? O ano yung nadagdag? O meron bang Pakinggan nadagdag niyo o may siya, Tay. nabawas ba? Pakinggan niyo siya, sabi. Yes. Okay. So, tama. Di ba? Napansin niyo yun? Kasi doon sa baptism ng Panginoon, sinasabi lang ng Ama, "You are my beloved Son, with whom I am well pleased." Pero pagdating sa taas ng mountain, sa Transfiguration, ang bigkas ng Ama, ang banggit ng Ama sa kanya, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him." Okay, listen to Him. Wow. So, this is very important for us. Amen? Pag naipahayag sa atin ang Panginoong Jesucristo, then we have to lend our ear, we have to listen
what Jesus is saying to us. Hallelujah. Okay. So nakita natin yan. And that word is very striking to me. Kasi maraming mga tao na alam nila meron Diyos. Kilala nila siguro ang Diyos. Pero yung pagsunod sa Diyos, yung pakikinig sa anak, yun ang hindi nagagawa ng marami. Magtanong ka sa kanto, sa labas, kilala mo ang Diyos? Sabihin na lang, kilala ko. Ha? Kahit sa loob ng church, maraming ganun. Pero yung kapahayagan na you have to listen to this beloved Son. And that is very important. Amen? And the Father's Son said, thundered. Some said it thundered, or witness of Jesus. Okay? So, Father, glorify your name. So, natin babasahin yung mga verse na yun. So, binasa na natin to, the Father's chosen river witness of His Son. Okay? And we know that the heaven opened. The heaven opened and the Holy Spirit descended on Him. So, it was in Isaiah chapter 11, 1-5. And also yung sinilita ng Panginoon, this is my beloved Son. Mababasa natin yan sa Psalms chapter 3, 1-12. Tapos yung salitang I whom I am well pleased. Mababasa natin sa Isaiah 42, verse 1-7. So andyan lahat yan. So you can read it, no? Aralin ninyo, basahin ninyo yan, yung mga verses na yan. So yung sinalita dito na the heavens opened, it was in the Old Testament. This is my beloved Son. It was in Psalms chapter 2, 1-12. This I whom I am well pleased, that is in Isaiah 42, 1-7. Okay? John 1:29-34. Someone read it. John 1:29-34. Sige po, pabasa po. John chapter 1:29-34. Amen po. John 1:29-34. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong, ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritu na bumababa na parang isang kalapati, na buhat sa langit ay nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang siyang nagsabi sa akin, kung kanino mo nakita, bumaba at nanmanatili ang espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon ay nakita ko siya at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Papuri po sa Panginoon. Amen po. Okay. Alam niyo ba si John the Baptist at si Jesus magpinsan? Di ba? Kasi magpinsan si Elizabeth na mother ni John the Baptist at saka si Mary. Okay? At alam niyo rin ba na mas nauna si John the Baptist kaysa kay Jesus? Mas nauna siya ng 6 na buwan. Diba? Mas nauna siya ipinanganak ng 6 na buwan. Okay? Pero sinabi niya dyan, in verse 30, this is he of whom I said, after me comes a man who ranks before me because he was before me. Mas nauna sa akin. Pero bago ako, ay andiyan na siya. No? Pero sa totoo lang, mas matanda si Juan Bautista sa kanya. Okay, kasi siya yung magpe-prepare ng way, ng daan ng Panginoon. Kung nauna ang Panginoon,
Hindi masasabi na siya yung nag-prepare ng way. Okay, masahin na rin niya, aralin niyo rin yan. Pero ipinapahayag lang ni Juan Bautista yung Messiah, yung Lamb of God. Sabi niya, behold the Lamb of God. Anong pagkakilala ni John the Baptist sa kanyang pinsan? He is the Lamb of God that takes away the sin of the world, na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Sabi niya sa 33, I myself did not know him. No? Hindi niya alam, pero hindi niya kilala. Pero sabi niya, kung magbabaptize siya ng tubig, may kilala niya sa pamagitan ng Espiritu na bababa sa kanya. He will baptize with the Holy Spirit. At sabi niya in verse 34, and I have seen. So that is the testimony. I have seen and have borne witness that this is the Son of God. So binigyan niya ng a testimony. He testified that it is true na ang Panginoong Jesus, He is the Son of God. So I myself did not know Him. But for this purpose, I came baptizing with water that He might be revealed to Israel. Para ipahayag sa Israel ang tagapagligtas. But He who sent me to baptize with water said to me, He on whom you see the Spirit descend and remain, this is He who baptizes with the Holy Spirit. So while John does not record the voice of the Father from heaven, he does speak of the one who sent him. Okay? So, maaring si John, ay sumulat ng John, Book of John, ay hindi niya na-record yung boses mula sa langit. Kasi siya lang yung wala eh. Nakita natin from Matthew, kay Mark, kay Luke, nakita natin, ando doon yung record nila, na narinig nila yung tinig mula sa langit. Pero si John, parang hindi niya yata na-record. Parang nalobat yata siya. So, hindi niya na-videohan, hindi niya na-record. Nalobat siguro siya. Biro lang. And his witness. But his witness then, the three gospel record the voice, and all four gospel record the descent of the Holy Spirit upon him. Pero na-record lahat nila yung pagbaba ng banal na Espiritu. Amen? Okay? So, I think yan na muna. No? Jesus and the Father walk through the Gospel of John. So, andyan dyan lahat yan. If you want to read that, so andyan dyan lang naman sa screen natin. So, anong gusto kong ibigyan ng diin sa galing ito? Alam niyo mga kapatid, it is very important for us to really listen, to really know Him, na talagang makilala natin, maranasan natin kung paano pinahayag ng Ama ang kanyang pinakamamahal na anak at sinabi pa ng Ama, pakinggan ninyo siya. At paano ipinahayag ni Juan Bautista na totoo nga na siya ang anak ng Diyos. And this is the last day that the Spirit is speaking to us. And pinapahayag ito sa atin ng banal na Espiritu. Amen? So let's pray. Lord, salamat sa mga salita mo na aming natunghayan. Alam namin, Panginoon, na magkakaroon ka pa ng maraming kapahayagan sa amin. Lalo namin makilala ang Panginoon si Kristo sa pamagitan ng iyong mga salita, the Word, the Logos. Hayaan mo, Panginoon, na makapagsalita ka sa amin, ang banal na Espiritu, Panginoon, ay marinig namin ang tinig ng banal na Espiritu. At tunay na maipahayag namin din, maging witness kami, Panginoon, ng kapahayagan mo. Pagbabago na aming mga buhay sa patuloy na pagsunod, Panginoon, sa iyong bugtong anak na si Jesus. Salamat po sa iyong mga salita. Napakayaman, Panginoon,
ng iyong mga salita. At hindi kami magsasawa na aralin pa, laliman pa yung aming mga pag-aaral, Panginoon. At bigyan pa namin ng ah, tamang panahon, O Diyos. Maraming panahon ng pagsasaliksik, Panginoon, at ng pag-aaral, ng pakikinig, Panginoon, sa iyong bugtong na anak. Hallelujah. Salamat po. Pagpalain ang bawat isa. Pagpalain, Panginoon, maging aming mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, itong aming dalangin. Amen. Amen, amen. Praise God sa buhay mo po, Pastor.